Ay, good day po. Ang video po natin ngayong araw ay tungkol sa mga kasal na walang bisa o yung tinatawag na void marriages. Ngayon po, basically doon po makikita sa family code yung mga different provisions or different grounds para masabi natin na yung isang kasal ay walang bisa. Gaya ng makikita sa Article 36 ng Family Code, which is psychological incapacity. Meron din po about Article 37, dealing about incestuous marriage. So, incestuous, yung let's say, magkapatid, nagpakasal. So, void po yun. Incestuous marriage po siya. Ngayon po, meron din po sa Article 38, yung sa mga kasal na void by reason of public policy. Ngayon po, yung sa mga nabanggit kong provisions, maybe next time lang natin i-discuss sa some other videos ko na lang po. Ang focus po natin ngayon ay sa Article 35 ng Family Code, kung saan nandun rin po nakasaad yung mga different situations na nasasabi natin na void ang isang kasal. Sa Family Code po, makikita doon sa Article 35, meron po doon 6 situations para masabi natin na yung isang kasal ay wala pong bisa. So, yung una po sa listahan kasi, kinakailangan po ang party or contracting party or party sa kasal must be at least 18 years of age. Kasi kung 17 years old pababa ka at ikaw po ay magpapakasal, so walang bisa yung kasal mo kahit na nakakuha ka ng parental consent. Then sa pangalawang situation po, kinakailangan yung solemnizing officer, meron po siyang legal authority na magsagawa, mag-solemnize, mag-officiate ng marriage. Kasi kung wala po siyang legal authority to solemnize marriage, wala po yung bisa yung kasal. Maliban na lang po kung yung isa or both parties naniniwala in good faith na yung solemnizing officer na yan is meron siyang legal authority to do so. Then yung sa third situation po natin, yung sa mga kasal na walang marriage license. So, kinakailangan po, bago magpakasal ng isang partido, kailangan lang kumuha ng marriage license. So, kung wala pong marriage license, wala pong bisa yung kasal. Pero may mga exemptions naman po sa rule ng marriage license requirement. Na-discuss ko na po yun sa aking mga naunang video, sa aking previous video. So, pakibalikan na lang po yung may mga exemption naman po dyan sa marriage license requirement. So, i-check nyo na lang po ulit. Then sa fourth situation, about yung sa mga bigamous or polygamous marriage. So, ibig sabihin po, kung meron kang existing na kasal, valid yung kasal mo, pero nagpakasal ka ng subsequent na hindi mo pinapadeclare yung kasal mo, yung nauna mong kasal o yung existing mong kasal na void, hindi mo pinapadeclare sa husgado, is yung subsequent marriage mo, wala po siyang bisa. Okay po. So, maliban lang po siguro, masasabi natin exception with regards sa ating mga kapatid na Muslims, let's say sa mga lalaki na allowed naman silang magpakasal ng more than one wife, but not more than 4. Yun po ang as far as I know sa Muslim code po nakalagay. In addition po, sa bigamous and polygamous marriages, meron din po tayong makikita na provision sa Article 41 ng Family Code kung saan pinag-uusapan po yung about sa absent spouse. Ano po ba yun? So, kung yung asawa po ninyo, let's say, absent po siya in the sense na nag-disappear po siya at yung kanyang pagka-disappear, merong well-grounded belief, matindi yung paniniwala ng isang surviving spouse o yung spouse present na yung asawa niya is nawawala na for a period of, let's say, 4 years, pwede po siyang magpunta sa husgado para ipadeklara na presumptively dead na yung kanyang asawa. So, normally po 4 years po ang period, pero kung yung pagkakawala ng asawa mo, yung nag-disappear siya by reason of, let's say, in danger of death, 2 years will be sufficient. So, punta ka sa husgado, ipa-declare mo
na yung asawa mo is presumptively dead na. So, hindi na talaga makita. So, kahit anong paghahanap mo, diligent effort, wala na talaga. So, normally 4 years po ang period of time dyan. Ipa-declare mo na presumptively dead. So, bukod po doon, dapat po talaga kung gusto nyo magpakasal pa ng panibago o subsequent marriage, requirement po talaga na yung inyong existing marriage is ipawalang bisa po ninyo. Otherwise nga po, yung subsequent marriage is void po siya. So next po sa enumeration ng Article 35, yung nagkaroon ng mistake o pagkakamali yung isang contracting party as to the identity nung pakakasalan niya. Let's say, ikaw magpapakasal ka na, it so happen for whatever reason, ang napakasalan mo pala is yung kakambal ng groom or yung kakambal ng bride. So, there was a mistake in the identity. So, ibig sabihin po, wala rin pong bisa yung kasal dahil meron nga pong mistake as to the identity of the other contracting party. Then, yung last situation po na makikita sa Article 35 with regard sa mga kasal, mga walang bisang kasal na matatagpuan sa Article 53 ng Family Code. Kinonect po kasi yung Article 35, then Article 53, tapos Article 52 ng Family Code. So, ano-ano po ba yung mga yun? So, let's say, kapag ka ikaw nagpawalang bisa ng kasal, tapos grinant ng husgado, kinakailangan po yung inyong pagpapawalang bisa ng kasal ng husgado, mai-record po yan sa civil registry. O kaya naman po yung partition or yung distribution ng properties ninyong mag-asawa, pati yung dapat na makuha ng inyong mga anak na itinakda ng batas, yung tinatawag na presumptive legitim, dapat naka-record din po yan sa Registry of Properties. So, more on recording po siya. Otherwise, kung walang ganong recording at nagpakasal ka kalaunan, yung kasal mo, walang bisa yun, yung subsequent marriage mo. So, yung sa mga nasabing recording, yun nga po, dapat pagka-grinant na yung iyong annulment ng husgado, iparecord ho ninyo yun. Otherwise, yung subsequent marriage ninyo, wala rin pong bisa yun. So, hanggang dito na lang po muna sa ating video. Sana po kahit paano may natutunan kayo. At paki-like lang po, subscribe and share po itong video natin. Maraming salamat po.